Kung nagsisimula ka pa lang sa clothing brand at hindi ka pa sigurado sa t-shirt plain na materials mo, ang video na ito ay para sa iyo. Samahan niyo akong i-open tsaka i-review ang item na to kung pasado ba talaga bilang foundation ng isang clothing brand. Disclaimer lang, hindi po ito paid by any brands yung video natin. Ito po ay ginawa ko base sa ating point of view at references sa ating gagawin na pagre-review sa clothing na ito. Alright? Let's go! Open na natin! Okay! Nakapack siya ng maigi. Ang item natin ay mula sa Kaizen. Tsaka yung name na nakalagay sa tag niya is Soft Hybrid. Mamaya i-explain ko ano ang komposisyon ng fabric na ito. Nga pala, nag-cater tayo ng printing services. Tsaka meron din tayong clothing brand. Kaya nakaka-relate ako sa mga kasamahan natin dyan na nagsisimula pa lang sa ganitong larangan ng pagninegosyo. Yung naghahanap ng solid na base na ating pagpaprintahan. Buksan na natin. Alright. Unang hawak pa lang, ito na talaga ang hinahanap natin. Yung kapal, lambot, pero may texture. Pag naramdaman mong parang undershirt, matik, red flag agad yan. Ang plain shirt na pang brand, kahit wala pang printa, may dating na. Punta tayo sa details. Dito muna tayo sa neckline. Ito yung unang bumibigay sa mga mumurahing mga t-shirts. Pansin ko, sa mga previous na nabili ko ng mga plain shirts, pag hindi maayos yung quality, ilang suot lang, nagbe-bacon kagad dito at nagsishrink. Pansin ko, pag hindi maayos yung kwalidad ng tela niya dito sa may neckline, tsaka of course yung para sa akin yung pinaka-importante na factor is yung gaano kapulido yung tahe. Most probably yun ang unang bibigay sa neckline natin. Next is yung mga tahe sa balikat at tsaka sa kabuuan na. Check natin. Kasi pag magulo yung tahe, expected mo na maaapektuhan yung brand mo. Wow! So dito sa may shoulder, pulidong-pulido. Alright. Sa labas at ilalim, premium yung pagkatahi niya. Okay. Dito sa may neck, sa kabila, flawless, tsaka sa may ibaba. Usually kasi pag mumurahing mga brand, napansin ko lang, sa may baba na part, napapansin ko may mga hindi maaayang pagtatahi. Kaya better yet, i-check mo rin yun. Okay? Pero so far sa item na ito, makikita nyo, oops, sa loob at sa labas, pulido yung pagkatahi niya. Ito sa may ibabang party na yan, ang damit. But yeah, so far so good. May bigat din pala itong item na to. Napakaganda. Then, yung neck tape. Mahalaga din ito sa damit natin. Kasi nung una nakabili ako, magandang fabric, tsaka maganda yung pagtatahi niya sa product. But, nung napansin ko, yung neck tape niya is dito lang sa may batok. Dito banda. From dito, up to dito. But itong item na ito, napapansin ko, yung neck tape niya is from shoulder to shoulder talaga. So solid. Ayan, maaninag mo. Napakaganda ng pagkalapat ng neck tape niya. Alright. Of course, as indicated sa description niya, yung label is tearable. Meaning to say, pwede mo siyang ipil tsaka palitan mo. Or I don't know, pwede mong printahan sa likod para sa sarili mong brand name. Of course, dagdag angas, yung hang tag loop. Dito mo lalagay yung mga tags mo. Alright. Yung sinabi ko kanina regarding sa hybrid na name, explain ko, basahin ko na lang para mas detalyado yung description niya. Hybrid, yung fabrication niya is 80% high-grade comb ring span cotton, 80%. So ano yung natitirang 20%? Yung 20% is high-grade polyester. Meaning to say, combination ng ring span cotton tsaka 20% lang ng grade polyester, kaya tinawag siya na hybrid. Ano pa? Yes! High grade, lightweight fabric. Yung sinabi ko kanina na may texture,
pero hindi naman mabigat, no? So yun yung additional na angas niya, no? So magandang factor din yun sa ating damit. Sinabi niya dito is 210 to 220 GSM yung body niya, yung bigat dito. Tsaka yung sa may ribbings, sa neckline, ang sabi niya dito is 330 GSM yung kapal, yung dito. So doon pa lang is masasabi mong na-eliminate na yung chances na magsashrunk siya. Alright? Kasi nga, medyo may kapal yung ribbings niya, but at the same time, malambot yung texture. Alright? So, 330 GSM para sa neckline natin, sa ribbings. Yung sabi pa niya dito is, yung size ng neck ribbing natin is 7'8". 7'8", itong ribbings. Regular fit, tsaka unisex sizing. At ang pinakamagandang features niya sa tingin ko na nasa description, ito yon: reactive double dyed for rich and deep colors. Meaning to say, napakagandang quality ng fabric intended para sa printa natin. So printing recommendations, most probably napakaganda nito sa direct to garment na proseso, DTG. And of course, yung pinaka-trend ngayon sa market is yung DTF or direct to film prints. Syempre, for embroidery, napakaganda din itong klase ng fabric. And of course, yung pinaka-OG is yung silk screen process. Ito yung mga bagay na hindi nakikita sa mga online photos na pinopost sa social media. Pero dito nagbi-base, nabubuo o nasisira ang pangalan ng brand mo or value ng brand mo. So, importanteng malaman ito ng mga kapwa natin ka-printers dyan, or mga aspiring clothing brand owners. Pag-usapan natin ang presyo. Hindi siya pinakamura at hindi rin siya pwede maging ganon. Kasi sa clothing brand, mas mahalaga yung consistency kaysa sa discount. Principle na kasi yan. Hindi ka pwedeng mag-demand ng magandang output o resulta pero mura. Kung gusto mo na magandang output, of course, alam mo na, need mo magbayad ng medyo may presyo. Kung uulit-ulitin mo ito sa production, in the long run, doon ka na makakatipid. Kasi nga, nakikilala na yung brand mo, tsaka sulit yung pinaghirapan mong mabuo na brand value. Ito, yung downside niya, pag-usapan natin. Of course, yung pinakauna, need mo ng malaking kapital para sa materialis na ito. Pangalawa, hindi siya para sa brand na testing lang. Pero kung ang goal mo ay tumagal, ang investment na ito, of course, ay normal. Other than that, sa production, sa fabric, napakasulit, napakahusay ng pagkagawa. Approved. Of course, isuot natin para ma-visualize tsaka makita natin kung anong result pag nasuot na ng ating katawan. Whoopsie! Ayan. Napakaganda. Perfect fit talaga tsaka hindi gaanong mainit sa body natin yung fabric. Alright. Ayan, so yung body frame pala natin is XL tsaka yung in-order ko is XL, so perfect fit siya para sa akin. Ayan o. Alright! Hindi gaanong malaki, tsaka hindi gaanong masikip. Tama-tama lang. So sa sizing, all goods. Sa comfort, all goods. Alright? Looking forward dun sa promises niya na nakalagay sa description. I think, hindi nila pwedeng i-bargain yung name nila. No? So looking forward na maganda itong fabric na ito, yung item na ito. So kung ikaw ay nagsisimula pa lang, naghahanap ng magandang plain shirt at seryoso sa brand, nito dapat ang sinisimulan mong basihan or base. Hindi maingay, hindi hype, pero solid. Ilalagay ko sa description kung saan ko nabili itong item na to. Hope na natulungan kayo sa pagre-review natin na ito. And pakisuyo na lang, pakihit yung subscribe button para mas updated kayo sa mga upcoming pa natin na mga upload videos regarding sa prints, tutorials, and even reviews sa mga clothings. Alright? Maraming salamat. Hanggang sa muli. This is Nonggoyo once again. Bye-bye!